Yo, what's up? Nagbabalik na naman tayo dito sa Madis Bike Shop. So meron na naman tayong iba bike check dito. Mag-end of the year na maraming bike fresh ngayon na nakasale. Itong nakita ko ay ngayon ko lang din bike check. Itong si Skyline Black Hawk. Meron akong sasabihin sa inyo dito tungkol sa bisikleta at mamaya. Medyo ano to sa akin to So mamaya palalaman nyo. So alamin natin kung ano yung piyesa nito. And ito, sabi ko sa inyo, para sa akin yung piyesa na nakalagay sa kanya ay sulit na rin sa kanyang presyo. Maniwala ka sa hindi. So like, comment, share, and subscribe. Let's go! Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin to itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, bike check natin tong si Skyline Black Hawk. Itong brand ng Skyline, nung pandemic pa talaga meron ito. Or baka before pandemic ay meron na talaga Skyline. Kasi yung mga nakita ko Skyline noon ay hindi gaano kaganda yung pyesa. Pero ngayon na-upgrade na siya. Ngayong December 20 at 23. So aalimin natin yung pyesa dito. Mamaya sasabihin ko sa inyo, may napansin ako dito. So yung kulay nito ay nagtututone color ng color blue and red. Tapos yung Skyline niya na branding ay white. So yung top tube nito, pag ginawakan ko dito, para siyang merong texture ng konti, pero para siyang isigaw na naka-embed na rin dito. So nandito yung brand niya, ay yung model pala niya ay Black Hawk. Nandito yung warning na bawal ang tanga, mag-helmet ka kahit tulog ka. Para pagising mo, ride out ka na lang, rekta na, kumbaga. Head tube, I think tapered na rin yung head tube nito. Yan, nandito yung letter S, parang Superman na ano oh. Yung Skyline. So yung cable routing, tingnan natin. Cable routing, may bakanting isa sa left side ng down tube, and sa right side meron ding isa, since naka 1x2. External cable routing, ito yung usual sa mga brake calipers or brake cable ng mga MTB. So yan talaga yung naka-external madalas sa mga ganitong MTB. So tignan natin yung kanyang size. Ito 29er yung kanyang mismong frame. Yung frame size niya ay 29er, and yung size mismo ng frame nito ay medium size. Ayan, nasa around 17 yung size nito, yung mga medium ng mga Skyline. So yung kinis niya, hindi siya ganun kakinis. Ayan, merong alaala lang kahapon, may mga yesterday. Ayan, kitang-kita yung integrity ng kanyang frame. So meron din dito, ayan, ito yung parang kinaklamp lang din yung kanyang ano dito. Ayan, yung cable routing sa likod. Dito tayo sa kanyang FD, wala. Huwag nyo hanapin sa akin dahil naka 1x2. Pero kung gusto nyo maglagay, i-clamp nyo dito. May stopper doon, ay nilagay ng cable yun. Ayun. So yung clamp type ang pwede nyo ilagay dito. Pwede naman. Basta dadaan sa ilalim yung cable niya. Ayan o. Dito mo patadaanan yung cable kung mag-FD kayo. Since usong-uso na yung mga 1x ngayon, malamang sa malamang hindi na kayo maglalagay nun. Ito namang kanyang crankset, ito ay 170mm square taper pa, and feeling ko nasa 30-40 to. Ayan, naka 1x siya. Yung chain, ito yung mga stock chain pa rin na mga nabike check natin noon pa, nung panahon pa ng Flintstones. Ayan, stock chain lang. Nandito rin yung branding niya na Skyline. Meron ditong kable, kitang-kita dito yung kable ng kanyang ABD. Yung ABD naman na ginamit dito ay Smatch A5. So pansin nyo yung pagkaka-lettering nito, para siyang L2, para siyang L2 A5, pero ito ay Smatch A5. So mag-research nga kung anong connect ni L2 kay Smatch. Alam ko si Smatch Sensa to eh. So kung may nakakaalam dyan, comment down below kung ano yung hiwaga niya. So hindi pa masyadong nakaayos yung RFD nito. Yung kanyang cassette sprocket ay 9 speed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 speed. 11 yung pinakamaliit ng ngipin, 32 teeth naman yung pinakamalaki. So 11, 32 teeth. Ayan, kita-kita nyo, hindi pa siya nakaayos kasi nga bagong buo to. Yung hub nito ay alloy and seal bearing, and Skyline na rin yung branding niyan. Spokes, ito yung stainless na spokes. 32, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 pieces. Naka-shredder valve, and ito yung may reflector na rim. Ayan, double wall na rin to, and meron siyang reflector. Kitang-kita kayo sa gabi nito, mga pinagkakutangan nyo pag nailawang kayo. Since okay din naman to, yung mga ganito sa bihira na kinakabit ngayon sa mga MTB, pero for safety,
Mas okay yung mga ganito sa mga stock na mga MTB kasi mas kita to, mas visible pag nailawan to sa gabi. Ayan yung gulong nyo. Paano kayo naka-MDL eh? Hindi, charot lang. Yung gulong kay Compass. Ang gulong na hindi ka liligaw. Compass. Ayan, 27 TPI ang size nito, 29 by 2.10. Ayan, medyo na wala lang tong hangin masyado eh. So 29 by 2.10 yung inilagay dito. Disc brake ito sa likod, 160mm. And ito yung kanyang post mount. And Shimano na rin. Mamaya, papakita ko sa inyo yung brake nito. And naka QR din siya dito sa kanyang likod. Sa seat post, ito ay 27.2. Alloy na rin yan, naka single bolt yan dito. Madaling mahiram yung kanyang seat post. Ayan, meron siyang quick release na yung seat post niya. Yung kanyang saddle ay Skyline na rin, Skyline figure fly. Ayan, medyo okay na rin, malambot-lambot na. Yung kanyang fork, ito naman. Yung usual, alam nyo na, pag ganito mga stock, bakal to 80mm travel, meron siyang sag, merong manual lockout, nandito yung kanyang preload kung gusto nyo i-adjust. And yung harap na gulong, ay same lang din. 29 by 2.10, spokes 32, double wall alloy rim, meron para siyang reflector. Eh, sabi ko sa inyo, medyo maliwanag, di ba? Ayan, oh, pag nasilawan siya dun, maliwanag yan sa gabi pag nailawan ng mga ilaw ng mga sasakyan. So 29 by 2.10 din yung sa harap. Dito, yung hubs ay alloy steel bearing din and 160mm rotors and quick release din dito. So mas madali na siya matanggal kapag magpapal kayo ng gulong mag-repair. Naka-QR na rin siya. Sa stem, parang 80mm yung haba and yung ball bearing pa yata to, kung hindi ko nagkakamali, mga ganito usual. Mga stock na ganito ay ball bearing pa. So kung sakali, yan ang papalitan nyo dito. Ayan. Hindi ko sure kung 42, 52 to. Baka naman siyang tapered o para ba integrated lang to. Ayan, nakaka ano kasi mga ganyan. Nakakapang ano yun, parang nakakapang lila. Yung kanyang handlebar, medyo mahaba. Haba na rin. Ay, hindi, sakto lang pala yung haba. Parang nasa 700mm. Hindi siya yung 800 na sobrang haba. Mapapansin mo pag 800 yung ano niya eh, yung haba ng kanyang handlebar. Pero ito around nasa 700mm o 720, 40. Ayan, may pagka back swift ng konti. Nakaganon siya, pag ganon. And alloy na to, Skyline na rin yung nilagay dito. Clamping 31.8. Yung kanya handle grips, okay na rin. Ayan, so komportable na rin. Yung kanyang shifter, Smatch A5. And yung kanyang brake, ito MT200 na. Ayan, yung MT200, pabibili nyo yan siguro, pinakamura nakita ko 1,550 sa Shopee yata or 1,600. Sa mga shop, may mga 1,600 na nagbebenta ng ganito. So, depende pa rin talaga sa shop yung binibenta nila or presyo ng MT200. Ayan, so pwede na to. Yung brake niya ay quality na rin. Madami nang sumubok dito sa MT200 na to. So, sasabihin ko sa inyo yung unang napansin ko dito talaga. Nung nakita ko to, etong black hook niya dito, familiar sa akin to. Kasi itong pagkaka-black hook niya, ang alam ko lang na MTB na may black hook ay Twitter. Kasi nabayad ko yung Twitter nung pandemic, Twitter Black Hawk. Tsaka yung kulay niya, kamukha talaga nung Twitter Black Hawk. So baka, pero hindi ako sigurado. Ang theory ko dito, parang si Skyline and si Twitter ay baka nag-fusion. Hindi ko sure kasi Skyline, Twitter, kasi sa Twitter ko talaga nakita to, itong ganito. Iba-post ko sa screen yung Twitter Black Hawk na bike chick ko. Yung taas niya. Ayan, familiar talaga sa akin to kung doon nagkakamali, ganito yung pagkaka-Black Hawk, yung top tube ng Twitter nung nabike chick ko siya. Twitter Black Hawk. Pero ngayon, Skyline Black Hawk na siya. Ayan. So yan, nasa screen. So ano masasabi nyo? Parehas ba? Nagkamali ba ako sa napansin ko? Pero para sa akin, parehas sa parehas. Hindi ko lang sure talaga kung si Skyline and si Twitter ay isa lang or baka ano sila, anak sa labas yung isa. So yan, naka 1/9 speed. And alloy na yung frame nito. Nakalimutan ko lang banggitin, pero alloy na yung frame. Naka 29er, 29 by 2.10. Naka MD200. Okay na rin yung upuan niya.
So magkano to dito sa Madis Bike Shop? Ito po ay mabibili nyo dito sa halagang 9,800 pesos lang. So sa 9.8 mo, meron ka ng MTB na naka MT200 yung kanyang hydraulic. Meron ako na-recommend dati na Aerobic Warrior 650. Pwede mo naman yun. Naka 1x10 yata kung hindi ako nagkakamali. 1x10 or 1x9. Pero ang lamang siguro nito, etong brake niya. Ito kasi naka MT200 na rin. So ito kasi kilala talaga sa mga budget na brake set ng Shimano. So para sa inyo ba, okay na ba yung 9.8 para dito? Kay Skyline na Black Hawk. So comment nyo yan sa baba. So is either ito, ang masasuggest ko, Skyline Black Hawk o yung Aerobic Warrior 650. Si Aerobic, hawak din yan ni Mountain Peak kung hindi ako nagkakamali. Ito naman, medyo nalito ako dito, Skyline. Akala ko kay Paxter to eh. Pero yung pagkaka-Black Hawk niya kay Twitter to. Ayan. So dito lang yan sa Madis Bike Shop. Pwede kayo dito mag home credit. Sa home credit nagkautang ka nga, nagkabisikleta ka naman. Ayan, bayaran sila ditong major credit cards, tumatanggap sila dito. Ayan, home credit, GCash, pwede rin naman. Paymaya, pwede rin. Ayan, dito yan, sa Pugad Lawen. So yung address ay nandito na, kanina pa nandyan yan. And yung kanilang contact details ay nandito na. So yun, isita kayo dito sa Pugad Lawen sa Madis Bike. Isa lang sa Waze or sa Google Map, Madis Bike Shop, lalabas na yon mga aliens. So yun, kung mga katanungan kayo, pwede rin kayo dito magpabuo ng bisikleta. So sobrang dami dito. So abangan nyo yung update natin dito sa kanilang shop sa Madis Bike Shop sa Pugad Lawen, Quezon City. So like, comment, share, and subscribe. So be it. I love you. Signing up.